Ayon kay Mary Jane Tolentino, may binili siyang lupa mula sa kanilang barangay captain na si Nelda. Ayon pa kay Mary Jane, nailit ng kanilang barangay captain ang dahil isinangla ito sa kanya ni Erlinda. Wala daw kasulatan patungkol dito. Si Erlinda daw ay kilalang ampon ng isang Pedro Martin na may asawa na pumanaw na rin. Ang lupang nabili ni Mary Jane ay nakarehistro sa pangalan ni Pedro Martin, na kapatid ng lolo ni Mary Jane na si Marcelo. Ang lolo Marcelo ni Mary Jane ay may 4 na anak, kasama dito ang ina ni Mary Jane na pumanaw na. Dahil nga daw sa walang anak si Pedro at ang ampon na si Erlinda lamang ang natitira, iniabot lamang daw kay Erlinda ang titulo ng lupa bago ito pumanaw. Wala daw testamento si Pedro. Nais malaman ni Mary Jane ano ang maaari niyang gawin upang mairehistro ang lupa sa pangalan niya, gayong ang orihinal na rehistradong may-ari na si Pedro Martin ay patay na. Dagdag pa rito, ang lupa daw na nabanggit ay mahigit 10 taon nang di nababayaran ang real property tax. Ano daw ang maaaring mangyari? Maricel, pasensya na, ngunit hindi namin kayo mabibigyan ng opinyon patungkol sa iyong mga tanong dahil sa maraming detalye muna na dapat isaalang-alang. Si Erlinda ba ay legally adopted o basta lamang inalagaan ni Pedro Martin? Mahalaga ito dahil anumang detalye ang mayroon ay higit na makakaapekto sa kung anuman ang karapatan o kawalan ng karapatan niya sa lupang nabanggit. Wala ka rin nabanggit kung sino ang unang pumanaw, ang asawa ba ni Pedro Martin o si Pedro Martin, sapagkat mahalaga ang isyong ito sa partition ng property o sa karapatan patungkol sa hatian ng mga ari-arian sa tuwing may papanaw. Patungkol naman sa hindi pagbabayad ng real property taxes, tandaan na obligasyon ng bawat may-ari ng lupa na magbayad ng amilyar ng lupa ayon sa Local Government Code of the Philippines at ng mga lokal na ordinansa. Ang hindi pagbabayad ng amilyar ng lupa ay karoon ng kaakibat na penalties at interest. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang po sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.